Hindi niyo po ba napansin, bakit sinasabi natin sa mga namatayan na nakikiramay kami, pero habang buhay, hindi ka man nakikiramay sa problema ng tao? Bakit hihintayin mo pa na mamatayan siya bago ka makiramay doon sa tao? Bakit kung kailan patay na yung tao, doon natin siya sinasabihan na rest in peace? Pero bakit habang buhay siya, hindi man natin masabi na live in peace? Kung kailan nagtagumpay ang isang tao, doon natin siya sinasabihan na mabuhay ka. Pero di ba mas maganda na sabihan mong mabuhay ka pag lugmok siya, pag nahihirapan siya, pag nalulungkot siya. Napakarami ng buhay sa atin, pero sa totoo lang patay. Bakit patay? Dahil napakaraming hinaharapan na problema. Bakit patay? Dahil hindi sila masaya. Bakit patay? Dahil hindi sila payapa. May kasabihan nga that some people live until 25 years old and yet they are only buried when they are 75. Ano pong ibig sabihin? Bakit nabubuhay lang tayo hanggang 25 years old? Dahil yung pagkapanganak natin, hanggang bago tayo magtrabaho, yun yung mga pinakamasayang oras at panahon ng ating buhay. Doon natin nararanasan na buhay tayo. Pero pag nag-umpisa na tayo at nagsimula na magtrabaho, magkaroon ng responsibilidad, ng obligasyon, parang lumilipas na lang, dumadaan ang ating buhay. We are like walking dead. Buhay ka pero sa iyong kaloob-looban, patay ka talaga. At tayo ay nililibing pag tayo'y matanda. Ang tanong, paano ba mabuhay na payapa? How can we live more peacefully? How do you live a peaceful life? Dalawang paraan po. Una, always live in the present. Mabuhay ka sa kasalukuyan. May kasabihan nga that there are 2 days in a year that we cannot do nothing. The first day is what we call yesterday. And the second is what we call tomorrow. 2 araw lang sa buong taon, wala kang magagawa. Yung kahapon at yung bukas. Pero napakarami sa atin nabubuhay pa rin sa kahapon. Meron tayong mga regrets, mga pagsisisi. Hanggang ngayon, hindi natin matanggap yung ating mga nagawang pagkakamali. Hindi natin maiwanan ang ating kahapon. At napakarami sa atin nabubuhay sa kinabukasan, sa mga darating. A lot of us live our lives full of worry and anxiety. Kaya nga, nauubos yung ating lakas, nauubos yung ating tuwa, kaya wala kang kapayapaan. Pero ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin? Sino ba ang ating Diyos na sinasamba? He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the God not of the dead, He is the God of the living. Ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi patay. Pag nabubuhay ka sa nakaraan, patay ka. Pag nabubuhay ka sa paparating, paunti-unti kang mamamatay. Saan ka pinakabuhay? Ngayon. My dear friends, we must learn to embrace the present moment. Whatever we are experiencing now, this is the most real in our life. Hayaan mo muna yung mga paparating sa iyong buhay. Magbabago pa kaya yung iyong asawa? Hayaan mo ang Diyos. Iaalay mo siya sa Diyos. Ang Diyos na ang bahala sa Kanya. Amen? Mababayaran mo pa kaya ang iyong mga utang? Hayaan mo ang Diyos. Magtrabaho ka ngayon, magsipag ka ngayon, gumawa ka ng pamamaraan mo ngayon. Maghanap ka ng paraan para makabayad ka ng utang ngayon. Ang sagot ay nasa ngayon, hindi dun sa bukas. Alay mo sa Diyos yung utang mo. Gagaling ka pa ba sa iyong sakit? Alay mo sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos siyang magpagaling sa iyo. Ang magagawa mo ay yung ngayon. Kumain ka ng mabuti. Mag-exercise ka. Huwag kang masyadong may stress dahil nakakatulong yan sa iyong sakit. Huwag kang masyadong may stress dahil lalo kang magkakasakit sa kakaisip. Di po ba? So, let us remember the words of Jesus that worry will not add another day to our life.
Kahit na anong gawin mo, na isipin yung bukas, isipin ang iyong mga problema, hindi madaragdagan ang iyong lakas, ang iyong buhay, at ang iyong kapayapaan. Amen? That is the first. We must live day by day, embrace each moment, live in the present. But secondly, if you want to have a peaceful life, you must learn to mind your own business. Amen? Huwag mong problemahin yung problema ng ibang tao. Hayaan mo yung buhay ng ibang tao. Kung ano man yung ginagawa nila, kung ano man yung iniisip nila, buhay nila yon. Meron kang sariling buhay, oras, panahon, pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Bakit napakarami sa atin nawawala ng tuwa, ng saya, ng kapayapaan? Because we are not minding our own business. Tingnan niyo po ang mga Pariseo. Bakit walang kapayapaan sa puso nila? Kasi pakialamero sila sa buhay ng ibang tao. Hinuhusgahan nila yung mga makasalanan, pero hindi man nila makita yung sarili nilang pagkakasala. Hindi po ba? Pinapakialaman nila ang misyon, ang paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi man nila mabigyan ng pansin yung sarili nilang pagbibigay ng papuri, pasasalamat at pananalangin sa Diyos. My dear friends, our biggest problem in our life is worrying about the problems of others. Remember that life becomes easier when you mind your own business. Allow people to do what they want to do to make themselves happy and peaceful. Kung nagkakasala sila, sige, sabihan mo. Sige, pangaralan mo. Pero hanggang dun lang, huwag ka maghihimasok sa buhay nila. At bago ka makialam sa buhay ng iba, siguraduhin mo muna na maayos ang buhay mo. Di po ba? Napakarami sa atin ganyan. Ang problema, kala mo napakalinis ng ugali. Pero mas malala, mas grabe pa sila. Hindi po ba? E ano ngayon kung bumili ng bago sasakyan yung kapitbahay mo? Bakit pinoproblema mo? Ikaw ba magbabayad dyan? E ano ngayon kung nagpa-no-slip siya? Kung nagpatato ng kanyang kilay? Baka inggit ka lang. Baka gusto mong paayos yung ilong mo, wala kang pera. Hayaan mo siya. Kung hindi magandang pagkagawa ng ilong yan, mahuhulog din yan. Kung hindi po maganda ang pagkatato ng kanyang kilay, mabubura din yan. Hayaan mo siya. Kung yan yung feeling niya, gumaganda siya, sumasaya siya, problema niya yon. Hindi po ba? E ano ngayon? Kung nakikita mo palaging nagbabakasyon, kumakain sa labas, nag-i-Starbucks, kahit na alam mo yung buhay nila, maraming utang yan. Wala namang pera yan. Pero tignan mo, palagi silang lumalabas. E ano ngayon? Problema niya yun. Ikaw meron ka sariling problema. Amen? Kung nakikita mo yung mga kabarkada mo, merong bagong iPhone, merong bagong gadget, may bagong sapatos. E ano ngayon? Kung gusto mo rin bumili, edi bumili ka. Kung wala kang pera, edi umutang ka. Gumawa ka ng sarili mong problema. Bakit mo ba binibigyan ng oras at panahon ang problema ng ibang tao at hindi yung sarili mong buhay? Ang problemahin mo. Yan ang nagiging dahilan ng kaguluhan ng ating mga isip at damdamin. Because we do not know how to mind our own business. Mga kapatid, subukan niyo po ito. Kahit isang araw lang, huwag kayong titingin sa Facebook. Kahit isang araw lang, huwag kang lalabas sa iyong tahanan. Huwag mong papansinin yung mga kapitbahay kung ano yung mga ginagawa nila. Kahit isang araw lang, huwag ka muna manonood ng TV, makikinig sa balita. Pansinin niyo po kung ano ang mangyayari sa inyo, anong mararamdaman niyo. Magiging tahimik ang buhay niyo. Dahil wala kang ibang binibigyan ng oras at panahon kung hindi ang iyong sarili. Bakit ba hindi umaayos ang ugali ng iba? Kasi yung sarili nila na dapat ayusin nila, hindi nila maayos-ayos. Hindi po ba? Ang kasabihan nga, when you learn to master your peace, your life will become a masterpiece. Uulitin ko po. When you learn to master peace, your life will become a masterpiece. Gusto mong maging maganda ang iyong buhay? Umpisan mo. Kapag sasaayos
ng kapayapaan sa buhay mo. Paano mo aayusin ang buhay mo? Unahin mo, bigyan ng oras at panahon, ano ang iyong kailangan gawin ngayon. Be present in this moment. Iwan mo ang nakalipas, hayaan mo ang kinabukasan. God is present today. He is the ever-present God. But secondly, mind your own business. Problemahin mo yung sarili mong problema. Ayusin mo ang sarili mong buhay. Huwag mong papakialaman ang buhay ng iba.